ay atin pong matanggap o masalo ang mga pagpapala na inilalaan nito sa ating pong mga buhay kada tayo po ay nasipagdiriwang nito. Pangalawa ho ay isang mensahe patungkol na rin sa katotohanan ng Pasko na ano po ay very much relevant sa ating mga buhay sa mga panahon ito. Dahil kung may mga tao na dapat na magsipagdiwang ng Pasko, kung may mga iba hindi ang mga anak ng Diyos. The letter kills, but the Spirit gives life. And to us, brothers and sisters, we celebrate Christmas in spirit and in truth. Kaya alam ko ho, ang mga tunay na may diwa ng Pasko at sinasamahan ng Panginoon ang Diyos ng Pasko ay wala di ba po hindi yung mga tunay na nagsipagdiriwang at sumasamba sa Panginoon. Praise God, bilang Panginoon at sariling kapatitas. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya lang, medyo for some reason that we do not understand, sabi mo ng statement ay kung hindi sila para bagang inahabag o naawak sa mga tao na mapipinsala, yung bomba mo ay hindi pumutok. Kaya ang ginawa na lang nila, sinala ito sa isang basurahan malapit doon sa US Embassy. And by the sovereignty of the Lord, na-detect kung sino yung mga proponent nito dahil po nung i-detonate na yung bomba by means of the cellphone, nakahuli, no? Alam niyo naman, mahusay ang mga intelligence. Be it local, national, or international, ano po, nahuli na sa pamamagitan ng cellphone kung sino ang nangasalarin nito at nabalitaan natin lahat na hindi ito nag-materialize, hindi ito nag-manifest. Kung ito'y nangyari, no, mula sa Davao, at siguro kung pumutok yun sa Luneta ng mga oras na yun, ang ating pong buong bansa ay talaga hindi naman magugulat sa mga pangyayari. Pero salamat sa Diyos, praise the Lord. Alam ng Panginoon, no, supposed to be, papuputugin buya ang Lunes. At ang celebration natin ng November 30 ay Miyerkules. Kung yan ay pumutok ng Lunes, wala tayong venue. Kasi Jack, ipokordon ang buong Luneta. At lalo na higit yung ground kung saan tayo naroon na malapit sa lugar kung saan ito po ay natatapaan. Pero alam natin lahat, kontrolado ng Diyos ang sitwasyon. Purihin po ang ating Panginoon. Amen! Hello, amen! I don't think that it is a coincidence, hindi po ito isang pagkakataon lamang na hindi ito pumutok. Kung hinawakan man ng Diyos ang puso. Sabi mo sa balita, yung daw mga proponent nito ay gusto nilang mapansin sila ng ISIS nang sa ganun mga magulang at kapatid ay matulungan sila, supportahan sila ng mga teroristang ito sa kanilang mga ginagawa. Alam niyo po, ganito ang klase ng kaisipan at kultura, lalo na yung mga ISIS na yan. Hindi naman takot wala na yan. No? Talaga di naman ang mga kaluluwa yan ay mga sabista. Hindi yung takot mamatay para sa kanila. Ang kanilang ginagawa ay isang kabayanihan para sa kanilang reliyon. Kaya ibibigay na nila ang kanilang mga buhay patungkol dyan. Pero ang nakatutuwa dito, ang kalumang imposible sa tao ay posibleng lahat sa Panginoon. Hinawakan ng Diyos ang puso nila kahit pa paano nakapag, nagdalawang isip, at isa pa, isang himala, hindi pumutok yung bomba. Inibigay na lang sa isang basurahan malapit sa US Embassy at nakatutuwa, praise the Lord. Hindi nangyari yung mga bagay na yun na kung nangyari ho, ay talaga din naman nakakagulat at nakakatakot. Di po ba? Nasa heightened alert. Ilang level yung alert dito sa ating minamahal na third level o yata. No? Third, pinakamataas na uri ng level ng pag-iingat as far as the PNP and the military is concerned. So, all things work together for good, and for that, we thank God for what has been accomplished. We need for that. Indeed, He is in control. Pangalawa ho, this testimony came to us. Noon daw po ay sumasamba sa Panginoon. Yung isang hotel na malapit dyan sa Luneta, yung Bayview yata, yung nasa harapan ng US Embassy rin. Alam niyo po ba, during the time of the celebration, lalo na nung tayo daw po ay nagsusoking sa palambahan sa Panginoon, nagsipaglabasan sila. Doon daw po sa hotel.
no? Yung mga personnel at yung ilang mga staff na sipaglabasan. Kasi daw po, alam nila na mayroong activities ng Jesus Reigns, no? Mga born again sa Luneta. Pero kakaiba yung tinig na narinig nila. Alam niyo, hindi lang daw tatlo ang mga nagsipagpatotoo ito. Mga mahigit 5 na mga empleyado ko doon sa Bayview Park Hotel dahil sa malapit sa US Embassy. Na yung narinig nilang tinig ay tinig mo na makalangit. Parang ang mga umaawit ay mga anghel. I believe that the Lord is bringing us into a certain kind of dimension at this point of time. Diba? Naalala niyo ba yung ating theme? We're breaking through to a new season, a higher dimension, and a greater provision from God. Breaking through to a new season, a higher dimension, and a greater provision. What dimension? Supernatural dimension. And this angelic visitation, ako, ang akala mo ng mga empleyado, mga magulang at kapatid, ay awitin ng mga anghel. Akala nila talaga, mga anghel daw yung umaawit. And they are being driven to it. No? Una, personal. Pangalawa, nagsasama-sama na silang nasa labas. Inaanilan daw po nila kung saan nagmumula yung tinig at yung tinig na yun, mas hindi nila pinakikinggan. Sabi nila, meron talagang activities, pero iba itong ating narinig. That testimony came to us, brothers and sisters, and it is a witness indeed and a testimony that at that point of time, when we were worshiping the Lord, 82 provinces, Luzon, Visayas, and Mindanao, bukas na bukas po ang langit. Amen! Amen! It's such an open heaven. Amen! Once more, purihin po ang ating Panginoon, the best. I think you can do far more better than that. Amen. Hallelujah! And the kingdom of this world will become the kingdom of the Lord of His Christ. And Jesus Christ our Lord will reign forever and ever. Amen. Ang sabi ko mga magulang at kapatid ng Balarang Sulatan, the Lord is coming soon, sooner than we think. Halos lahat mo ng mga palatandaan o prophecy patungkol sa kanyang Panginoon pagbabalik ay in place na mga magulang at kapatid. And the fulfillment of those promises and prophecies are already ripe to be made manifest. Kaya ho, siguro marahil ay kinukonfirm talaga ng Panginoon ang kanyang salita. There will be signs in the heavens above, the Bible says, and in the earth beneath. Signs in the heavens above and in the earth beneath, na kung saan mo mga magulang at kapatid ay magbibigay ng patotoo na ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ay pawang mga katotohanan. At ito po mga magulang at kapatid ay makapangyarihan. And tayo po lahat ay kumbinsido na ito pong ginagawa natin kada November 30 ito po bilang isang pagdiriwang. Ito po ay isang regalo mula sa Panginoon. Regalo mula sa langit para po sa ating minamahal na bansa. At dahil malapit na po bumalik ang ating Panginoon, sooner than we think, the Lord is coming soon. The Bible says that before He comes, there will be a shout that is going to be heard. There will be a declaration. We will prepare the way. And we thank God sapagkat sa mga panahon na katulad nito, bahagi po tayo nito. Hindi naman tayo basta mga anak ng Diyos. Praise the Lord. We are a covenant people. We are history maker. We are prophetic at nakatutuwa sapagkat alam ko ho talaga din naman iba ang pangako at pagsama ng Panginoon. Amen! Woo! Amen! Hallelujah! Kaya sa bawat isa sa atin, kung tayo man ay nabilad sa init ng mga oras na yun, sa Sibudaho, sabi ni Sister Gina, talaga din naman ang ulan ay hindi biro. Napakalakas daw ng ulan during their celebration sa Cebu. Mas malakas pa sa naranasan natin sa Luneta last year. At ang akala ko nila, talaga din naman yung kanilang mga fireworks hindi naman work out. Pero ganun pa man din, praise the Lord, na ipagdiwang nila yung celebration ng napakamatagumpay sa ating Panginoon. Tayo po, na kung saan ay nakaranas ng mga init at nabilad sa araw, magpasalamat tayo sa Diyos.
Kasi gaya ng sabi ko nung nakaraang service last Sunday, in this side of eternity, dito sa lupa, binibigyan tayo ng pribilehiyo ng Panginoon na manampalataya ng tunay. Kasi pagdating sa langit, lahat ay perfecto na at ganap. Heaven doesn't need our sacrifices anymore. Kaya kung tayo magkatulad sa Amadeo, dati natin nung simula sa ating campsite, lumuluhod ka sa putik, lumuluhod ka sa grama. Sa Cebu daw mga magbanang at kapatid, kung gano'ng kalakas yung ulan, gano'ng kalakas yung kanilang sigaw ng Jesus reigns. Hindi sila napigilan ng ulan. At kung sila doon po'y malalangin, lumuhod talaga sila literal doon sa putik at sa baha. Kasi mas maganda yung ating venue sa kanilang venue dahil yung venue nila walang gumagamit throughout the year. At para maganda yan, nililinis pa nila. At talaga din naman inaayos pa nila. So hindi ganun kaayos kapag ginamit nila, umulan pa, kaya putik na putik, pero ganun pa maging nilumulan nila. Ang nakatutuwa dito, mas lang hindi may papakita ang ating pananampalataya. When things are not comfortable, praise the Lord, mas lang hindi na napapahanga natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, to God be the glory. It's worth it. The just shall live by faith, and we will go from faith to faith. Ang sabi ko ng banal na kasulatan. And faith is not naive. Faith could see. Ang pananampalataya po ay merong nakikita. If you could see it and believe it, you can have it. Ang sabi ko ng Panginoon. Look to the north, south, east, and west. As far as your eyes can see it, if you could see it, praise the Lord, you can have it for the glory of the Lord. So, there's so many testimonies. Siguro kung darating na March, sa summit na darating sa Cebu ng JRP, there will be many, many more testimonies that we're going to hear. Alam niyo, kada umatin ako ng summit, ang pinananagigan ko na mapakinggan ay yung patotoo ng ating mga kapatid doon sa Mindanao. Kung dito mo sa Luzon, hindi ka ng problema yung pamasahe lang. Pagka walang binigay na allowance na pamasahe, halos hindi ka na makapunta sa Mindanao kasi it really costs their lives. It's a life and death situation. Kaya, every time magkakaroon ng JRPC Summit sa Cebu, we were all in tears kapag yung mga taga-Mindanao na ang nagsipagpatotoo. Doon talaga literal, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. They are in the midst of the gates of heaven and the gates of hell. At makikita po natin, buhay ang pananampalataya ng ating mga kapatid. Kaya ipagpasa ang ating minamalang mensahe. Amen. Buhay ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Amen! He who has the most hope will always have the most influence. Amen! Praise the Lord. It's not just a whispering hope that we used to sing during Christmas. It is not just a whispering hope, but it is a hope that is alive. Because Jesus is alive. He who has the most hope will always have the most influence. Amen? Amen. Once more, the best clap of praise to God. Now, let me share some insight with regards to this. First and foremost, brothers and sisters, the principle that lies behind all these things is this: we have to celebrate what God celebrates. We have to celebrate what God celebrates. And Jesus Reigns Philippines is a celebration. It is not just a declaration that the Lord will reign forever and ever in behalf of our beloved land, as much as He is the Lord of the nation. But also, brothers and sisters, it is a celebration. So, ang pinaka-tema niya talaga ay hindi lamang panalangin. Ang pinaka-tema niya, high and above, ay walang iba kung hindi panambahan at papuri sa ating Panginoon. It is a worship celebration. It is a praise celebration. And God inhabits the praises of His people. God inhabits the praises of His people. That's why we have to celebrate what God celebrates.
At para ito po'y maging makabuluhan at as a privilege, maranasan natin at tumanggap tayo mula sa Panginoon. Kasi kung kayo'y makikisa sa anumang uri ng gawain ng Diyos, at hindi ito personal sa inyo. Hello, are you there, second service? Take for example, itong service natin, itong araw nito, second service. Kung kayo po'y narito at wala sa puso ninyo ang palambaran na nasa sa katubaran ngayong umaga, hindi ito personal sa inyo sa harapan ng Diyos. Then, praise the Lord, para lang ito isang reliyon. Para yung isang kotse pumasok sa garahe, paglabas, kotse pa rin, walang labado. Hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ko ay buhay, kumikilos at gumagawa. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Just one glimpse, the Bible says, our soul will be satisfied. That's why the invitation is being always extended to us. Ang challenge sa ng banal na kasulatan na ito, taste and see that the Lord is good. Hello, are you there? Taste and see that the Lord is good. We can never comprehend the goodness of God. It is throughout all eternity and from everlasting to everlasting. But nevertheless, it will not fall short of experiencing it upon our lives. Hindi mo magagawang sukahin kung gaano kabuti ang Diyos. He is great and His greatness is unsearchable. But nevertheless, you can experience it in your life. His nature will always determine who I am and what I do. Pero kung kasi isang misguided idea, nung ako po sa Kristan pa noon, no, sa dati kong reliyon, yung misguided idea, ganito, ang Ama, galit, ang nagpapakalma sa Kanya, si Jesus, yung anak. Kaya noon kami, pag binasa namin ng lumang tipan, ang makikita mo, yung galit ng Diyos. Pag binasa mo ang bagong tipan, ang makikita mo, yung kabutihan ni Jesus. So, yung idea na pumapasok sa tao, ang Diyos galit, si Jesus ang tagapagpakalma, at yung nanay na si Mary, ang tagapagsabi, pakisabi naman sa Diyos anak na huwag siyang magalit. And last December 8, di ba yung Immaculate Conception, ay patron saint ko ngayon eh. Memorize ko yung istampita ng dasal ng Immaculate Conception. Yung konsepto niya, it's a misguided idea. No? Mga magulang at kapatid. Pero nung maboy na din ako, 36 years ago, nung maboy na din ako, nakita ko yung kakaiba na talagang kapahayagan ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang salita ng Banal na Espiritu Santo. Mabait ang ating Panginoon. He is always in a good mood. Amen? And that nature of Him will always define who I am and what I do in my life. Kaya ako, mga magulang at kapatid, no, yun ang nagiging panuntunan mo sa paglilingkod, mga magulang at kapatid, sa ating Panginoon. And since God is good, we know for sure, brothers and sisters, that His mercy will always endure forever and ever. And we celebrate the goodness of God. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Nevertheless, it is our own responsibility po. Hello, are you there? It is our own responsibility to seek God for our own, in our own private life. And the victories that we obtain in private will be the one that is going to be displayed. It will be the one that is going to be celebrated. It will be the one that is going to be carried out when we have convergence and appear ourselves in public. Kaya ang gaya ng sabi ko kanina, kung kayo po'y narito ngayong umaga at wala sa puso, hindi personal
ang inyong gagawing panambahan sa Diyos, it would be to no avail. Pero kung gusto ninyong ma-contain, ma-maximize ang inilalakad ng Diyos sa atin ngayong araw na ito, then, hello, are you there? It is our responsibility to seek Him personally in our own private life. It is our responsibility to seek Him for whatever specific breakthrough that you want to receive from Him in your own private devotion. And what you obtain in your own private devotion will be the one that will be displayed as you appear before God in public, worshiping Him in spirit and in truth. Pakisabi ko sa inyo mga kapatid. Pakisabi sa inyo mga kapatid, yun ang pagkakaiba natin dalawa. Hindi ko po sinasabi na yung mga kapatid yun, hindi na-pray kanina bago pumunta rito. Kung kanina ho umaga, pagtayo natin, ang inulan niya kape, sumunod dyaryo, pangalawa TV o pangatlo TV, at pagkatapos pumunta tayo sa lugar na ito para ma-entertain lang. Kasi, sino kaya mag-preach? Sino kaya magpapakanta? You will not receive something. Pero, kung kayo'y pumunta dito, handa. Bago kayo tumungo sa lugar nito, kinausap nila ang Panginoon personally. Sino man ang magpakanta, sino man ang mag-preach, for sure, you're going to be blessed. Did you get the point? It is our own responsibility to seek God for whatever specific breakthrough that we would like to receive from Him. For sure, as we delight in Him, God will give us the desires of our heart. Ililid po tayo ng banal na Espiritu Santo. Pagmumanahan tayo ng banal na Espiritu Santo. And whatever victories that you obtain in our own private devotional life, that will be the one that is going to be displayed. It will be carried out. It will be celebrated. But whenever we have a convergence, katulad ng bawa ng JRPC, kung hindi ito nag-confirm sa puso ninyo, sabi ni John the Baptist, you yourself bear me witness. Confirm, you yourself bear me witness that I have said I am not the Christ. Hindi ako ang Kristo. Alam nila, sabi ni Juan Bautista, alam ko yung pinag-usap ng Diyos sa inyo, hindi ako ang Kristo. I was just sent before Him to prepare the way. But you yourself bear me witness. Kapag ako'y nangaral, it will be confirmed by the Spirit in your heart. Yung sinasabi ko, pinangangaral ko, praise God, it will be confirmed by the Spirit. And from that time, it is no longer just a message, it is now an oracle. Personal na pangungusap na ng Panginoon sa akin at sa inyo. Amen? It becomes prophetic. Purihin po ang ating Panginoon. Lord, give me the best clap of praise. Amen? Sarili nyo kasi, magsimba ka ng hindi handa, ayos na. Pero nyo mo, maraming mga simbahan, hindi talaga pinalala dyan ng aircon yung kanilang mga simbahan. Alam namin yan. Pinagbigyan na namin yan kung baka sa Crystal Valley. Mas mabuti yung walang aircon. Kasi yung iba, dumarating sa simbahan, hindi naman spiritually handa. Matutulog lang. Abay, minsan wala ng aircon. Tulog na eh. Lalo na siguro pag may aircon. Kaya bakit hindi kami mga nagsisipag-simbahan? Mga manong at malang, di ko ba? Bakit po tinawag na manong at malang? Hindi tayo sa edad. Manong at malang kasi hindi pa nagsisimula na mag-hominin yung pare. Tulog na. Bakit? Eh yun ang reliyon eh. Sa reliyon, maghanda ka man o hindi, ayos lang. Pero sa Diyos hindi. He is personal and He always works on the basis of personal relationship.
Tayo pagkuha ng board exam. Sino sa tingin nyo ang papasa? Yung nag-review o yung hindi nag-review? Sino sa tingin nyo ang papasa? Yung nag-review o yung hindi nag-review? Very basic. It is as simple as that. Check ang papasa, yung nag-review. Sa bawat magkatabi, sino ang sasalo ng pagpapala ng Diyos? Yung spiritually prepared o yung hindi? Kung tayo po hindi spiritually prepared at tumanggap pa rin, grace ng Diyos yan. But His goodness must always lead us to repentance. God will not tolerate that kind of lack of discipline. Amen? Amen. Amen. Praise God. Purihin po natin. Come on, the best clap of praise to the Lord. Alam niyo, bakit tayo totally committed tayo dito sa JRPC? Hindi dahil ang team ay Jesus reigns. At kung yung commitment natin ay walang pangungusap at pagkilos na galing sa Panginoon, mapapagod ka. Okay? Hindi ganun kadali. Lalo na pagdating mo sa support staff dito sa NCR, talaga din naman nakadepende sa atin yung mga coordinator. From the lips of Sister Gina herself in Vision Keeper, nung kami po nasa Manila Hotel during the time of the revocation, ang sabi mo ni Sister Gina, kayo lang ang malaking simbahan na totally sumusuporta sa labor nito. And we thank God for that because our gifts are being maximized. Pero, if you are not receiving something from God, mapapagod at mapapagod ka. Pero pag nasa puso mo, alam mo, may pinangungusap ang Diyos, may ginagawa ang Diyos, the youth shall faint and be weary, young men will utterly fall. But they that wait upon the Lord will always have renewed strength. They shall mount up with wings as an eagle, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. How God built His people. Sabi mo ng 1 Peter, no? We are living stones, mga batong buhay. Hindi patay, hindi batong patay. We are living stones, deeply praying together, building the eternal dwelling place of God. Nabasa niyo po ba yung isang anecdote patungkol sa dalawang tao na kinausap ng isang nag-o-observe mo, isang observer kinausap ang dalawang tao na tumatrabaho sa isang gusali. Yung unang manggagawa, tinanong niya, ano po ba ang iyong ginagawa? Ang sabi lang mong ganoon, itong manggagawa, we are building bricks. Kasi, siguro, nagsasalansan lang sila ng mga hollow blocks o ng mga bricks. Para sa kanya, it doesn't amount to anything. They're just doing it just for the sake of doing it. They are building bricks. Pero nung tinanong isa, ayun po naman, anong ginagawa ninyo? Ang sabi ng ganoon, maniwala. Sabi mo sa empleyado, we are building a cathedral. We are not just building bricks, we are building a cathedral. Alam niya na yung kanilang ginagawa, may patutunan. At yung pagod nila, hindi nawawala ng kabuluhan. Amen! Except the Lord builds the house. Purihin po ang ating Panginoon. They labor in vain. Sabi ko ng Panginoon, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. If Jesus is going to build, how is He going to build it for? There are some levels of truth. Of course, nung sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church, by context, it is being referred to Himself as the rock of revelation, which is the salvation of mankind. Ang kapahayagan ng katotohanan na siya ang Kristo, ang Mesaya, ang manliligtas. Pero gano'n kung man it goes higher than that. It means, brothers and sisters,
When God builds, He will build it through the years. He will not just build it in a single day. Kaya lang sabi niya, line upon line, step by step, precept by precept. Yung wisdom niya sa lumang tipan, ang sabi niya sa kanyang mga anak, pagdating ninyo sa lumang pinangako ko sa inyo, hindi nyo kaagad masasakop ng kumpleto lahat ang kabuuan. By principle, ibinigay na sa kanya. It is yours to take it. But nevertheless, you're not going to occupy it in a single day. Ang unang ibinigay na halimbawa ng Panginoon, maliwanag sa banal na kasulatan, kasi may mga hayop na mga mababagis. Hindi nyo matatag yan ng basta isang araw. You have to do it line upon line, day by day, step by step, precept by precept. Kaya kapag ang Diyos ay may pinag-usap sa atin, hindi ibig sabihin yan, sa araw na yun, o pagkatapos ng araw na yun, tapos na. Halimbawa yung mga team natin. Yung mga team natin, hindi props. Na pagkatapos na gamitin yung team sa cup, sa anniversary, sa NPG, kasama yung mga props, yung team, itatag niya. Hindi ho. The letter kill, yung tarpaulin, it kills. But the Spirit gives life. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ano po? Are you getting the point? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. It's a matter of a process. And that process in the Scripture, to be consistent, is called building up a highway. Building up a highway. And in the case of JRTC, what highway? It is a highway of holiness. Very much consistent with our theme during our MPG anniversary, Isaiah 6:3. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth, brothers and sisters, is being built with His glory. There is indeed an atmosphere and an environment that is being created by the outpouring of the Spirit, an environment that is being created by the Holy Spirit, brothers and sisters, in which the holiness of God becomes an expression for those people who are soaked in the presence of God, for those people who are saturated in the presence of God, because the presence of God is the kingdom of God. At kapag yung presensya ng Diyos ang naroon, something unusual is going to take place. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Are you there? Well, this is the best clap of praise to the Lord. Minsan pa ako mas malakas sa papuri pa sa salamat sa Panginoon. Kaya mo, ano man salita ang ikinangusap ng Diyos sa inyo, either by His Word or by His Spirit, which is very much confirmed by the Word of God, which is the sole authority. Pagyamanin po natin mga magulang at kapatid. Pagyamanin natin. Yung mga salitang yan, hindi yan salita ng tao. The words I speak to you, ang sabi ko ng Panginoon, they are life and they are spirit. Ang mga salita na pinag-uusap ko sa inyo, ito'y punong-puno ng buhay at ito'y punong-puno ng spirito. Heaven and earth will pass away, but that word will be fulfilled. It will remain forever and ever. Amen? Amen. Purihin po ang ating. Amen. Best clap of praise to the Lord. Personally, after November 30, last week, when I came before the Lord in prayer, He led me to this. I'd like to share this with you nang sa ganun ho, praise God, tayo dito sa JR, hindi lang tayo basta naging kaisa, o hindi lang tayo naging bahagi, kundi hindi ako babae ko eh. Sabi nga ni Pastor Art Ramos, Pastor, kung ang JRT,
walang benefit personally sa atin at sa ating simbahan. Abay, mali yun. Marami ng event. Meron ng 24 hours noon ng praise and worship. Meron ng tinatawag na prophetic. Marami ng event na nangyari sa Pilipinas. Kung hindi mag-benefit ang mga buhay natin at yung simbahan natin, matutunan lang yan ng katulad ng dati. It will just come and go. Kaya, huwag tayong pumayag. Ano man ang pagpapala na kaakibat nito, kailangan basahin natin. Mas maranasan natin ito. Amen? That we may be brought to the next level. Purihin po ang ating also, you know, it has to be confirmed in your hearts by the Lord, by His Spirit. As you come before Him personally, and what you receive in private, God is going to reward it openly in public. And that would become your confession of faith. That would become your declaration of faith. Regardless of what is happening in the circumstances, you speak to the circumstances because you know for sure yung tinanggap mo sa Diyos mas totoo kaysa yung sitwasyon na tinatahan mo. The real reality is the Word. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Now, let's go. Isaiah 35. In the process of building up a highway, now, what highway is that? Kasing liwanag mo mga magulang at kapatid ng sikat ng araw. Sabi ko sa Daniel chapter 12, verse 3. Those that are wise will shine as bright as the sky, and those that bring many to righteousness will shine like the stars forever. Kasi liwanag nung Isaiah 60:20 to him, a little one has become 1,000, a small one a strong nation, the Lord had led me to this. Una mo, sa verse 8, Isaiah 35 verse 8. Ano po? Praise the Lord. Pakiplas na ito din, napakahalagang text ito. Ang sabi dalawang, a highway will be there, and a road. And it will be called the highway of holiness. The unclean will not journey on it, but it will be for those who walk in that way. Wicked fools will not go about it. Sa New King James Version po, sa New King James Version, sabi dalawang, a highway will be there, and a road, and it will be called the highway of holiness. The unclean will not pass over it, but it will be for others. Whosoever will walk the road, although a fool, will not go astray. Now, basically, pag sinabing highway ko, ibang klaseng kalsada o daan yan. A highway is a road designed to expedite the travel because obstacles were already removed. Dati-dati mo, nung wala pang T-Flex at ST-Tex sa North, ang biyahe patungong Baguio mula Maynila ay aabot ng 7 oras. Ganyan ho, wala pang traffic noon sa Metro Manila na napakalba, pero yung biyahe mo sa Baguio, aabutin ka, kasama na stopover, 6 hanggang 7 oras. Pero dahil ho sa ST-Tex at dahil sa T-Flex, na ang pinakadulo ng T-Flex ngayon ay nasa Binangonan na, ilang exit na lang. Nako, Usurubio, Season, Rosario. Kasi kakabit yan doon sa Pugo sa Rosario, paakyat ng Marcos Highway. Mula sa Season ho, mga magulang at kapatid, sa boundary ng Season at ng La Union, ng Rosario, La Union, pag nandun kayo, pag traffic nyo ay yung tinatawag na Quezon Road, paakyat ng Baguio, 37 kilometers na yun. Pero pag ang dinamit mo ay yung Marcos Highway, 47 kilometers pa, humahaba ng konti. Mula doon, hanggang pag-doon yun, ay tatakbo kayo na humigit kumulang 25 kilometers. So, kung walang highway, aabutin ka ng siyam-siyam. Pero ngayon ho, mga magulang at kapatid, may highway na. At ang design ng highway, no, hindi dati super highway. Yung mga super highway natin, naging mga starter highway. Kasi kahit sa highway,
may traffic. No? Dati ko tawagin yung South Expressway, South Superhighway. Kaya, yung South Superhighway, nung wala pa yung mga skyway, o mas high-tech na ngayon, other than highway, may skyway pa. Nung wala pa yung skyway, ang tawag sa South Superhighway, South Sucker Highway. You will really suffer. Lalo na kapag, ang tawag doon, hectic, rush hour. Yun naman, North, ang tawag dati dyan, hindi NX, ang tawag dyan, North Diversion Road. Pero dahil sa traffic, tinawag na rin North Depression Road. Ngayon ho, babala lang, yung norte, ginagawa kasi yung mga kalsada, napaka-traffic pa rin. Better to travel in the way for you. Mas maganda sa madaling araw mag-travel. Kasi talaga din naman committed din yung mga kalsada. But for reason of understanding, a highway is a kind of road designed to expedite the travel. You will see signs, no? Very predictable na. At yung mga palatandaan ng mga magulang ng kapatid, tatahin ka kung saan exit mo gusto. Dito ho, yung highway na tinutukoy ng Panginoon, a highway will be there, and a road, and it will be called the highway of holiness. The unclean will not pass over it. It will be for others. Whoever walks the road onto a foot will not go astray. Again, the Lord is reiterating to us that as a highway, here on earth, brothers and sisters, we are like salt and light. Sa lumang tipan, ang kasalanan ang nakakahawa. Kaya kapag ikaw ay natikit sa isang light ito, kinakailangan mo pang gumawa at dumaan sa proseso muli para maging malinis at dapat yung sakripisyo mo sa Diyos. Kasi ang kasalanan ang nakakahawa. Sa panahon ng ating Panginoong Isus, na ininunsad niya sa akin at sa inyo, mga magulang at kapatid, hindi kasalanan ang nakakahawa. Tayo mga anak ng Diyos ang magdadala ng mga nasa kadiliman sa liwanag ng ating Panginoon. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. If we always bring out the culture, we will never compromise. We will never compromise. But nevertheless, brothers and sisters, as we walk into the light that God would like us to be, sa paglakad natin sa liwanag na sinasabi niya sa pamamagitan ng kanyang salita, without we knowing yung liwanag na nagmumula sa kanya, as if the Lord is saying, for as much as I am the light of the world, now I also say unto you, you are the light. You are the salt of the earth. At ang kaakibat po ito ay ang kakilaan ng pagpapala ng Diyos. Maniwala po kayo sa akin, hanggang ngayon ang pangako ng Diyos ito'y totoo. Itataas ng Diyos ang talan ng buhay ng kanyang mga anak. We will be blessed. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the next couple of praise to the Lord. Another one is in Isaiah 62, verse 10. Isaiah 62, verse 10. Ang sabi ko ng Panginoon, go through the gates. Prepare the way for the people. Build up the highway. Take out the stones. Lift up a banner for the people. Go through the gates. Dear brothers and sisters, gates mean cities. No? Sa highway, sasabihin sa'yo kung saan ka dapat umexit. Halimbawa, ang punta mo, Baguio, dapat pinaloran ka. Very predictable. Pero wag ka, yung exit, hindi pa yun ang Baguio. Yung exit, para tandaan pa lang, may tuturo sa'yo yung tamang lugar na patutunguhan mo. Para tuturo sa isang restaurant may signboard. Isang restaurant mo, nakita ko ang pangalan, sa Singapore ito, no signboard. Masarap na kayo. Pag napunta kayo sa Singapore, hanapin yung restaurant na yun, no signboard. Pero pag nakakita kayo ng signboard,
yung restaurant. Tinuro ka ng signboard sa pinakatunay na ganap yung restaurant mismo. And here the Lord is saying, go through the gates. Prepare the way for the people. Build up the highway. You see? The process of building up. In this case, it was the highway of holiness. Take out the stones and give up the hammer for the people. Hindi ko may maliwanag mga magulang at kapatid. Ang binibigyan ng pansin dito ay wala iba kung hindi yung mga papuri at panambahan ng ating Panginoon. When we worship the Lord, it creates a different kind of atmosphere. And the Lord is building it up. Nagsimula ng 2012 sa Cebu. And since 2012, that celebration is being built up. The Lord is building it up. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po mga angelic visitors. Come on, give me the best round of praise to the Lord. Ako hindi mga karanasan din sa anghel. But I don't highlight it. Kasi ayoko maging parang entertainment ito. Kasi nakatulad mo ngayon mga kapatid natin sa deliverance ministry na yung mga anghel pinapautusan pasagasaan sa pison yung mga demonyo. Eh, ano na ba yun? Something is to be proved. The only thing that can prove is the Word of God. Halimbawa, nung ito'y bilhin natin meron dito parang dati na natawag ko yung prinsipyo na ang nagsasabi na ang pinaka-architect ng lumang bahay na nakatira dito, si Pedro de Luna. Direct brother ng Antonio at Juan Luna. Sabi ng senior broker natin, nabili ko natin yung lupa at bahay na yun, 16.2 million. In the early 90s, 16.2 million. A place of his own choice, sabi ng Panginoon, mula sa liga, lumipat tayo dito. Nakita yung lapid na yun. Na ang mismong architect ng bahay, si Pedro de Luna. Sabi ng ating senior broker, pa-authenticate niyo po sa National Library. Pag na-authenticate yan at napatunayan tunay na si Pedro de Luna, architect, direct brother ng Antonio Luna at Juan Luna na mga heroes natin, ang talagang architect ng bahay na yan, para mo rin tumama ng jackpot. Yung 16.2, pwede nyo ibenta ulit yung lupa't bahay, pwede mabili pa yan ng doble at higit pa, 50 million. Sa unang tingin, ganda. Pwede mo. Bumili lang tayo ng lupa sa ibang lugar. Ganda na kami ulit pag na-authentic. Kasi nawakan ko ng Diyos dito, anak, that place is the place of my own choice. Ganun lang ba kalaki ang aking talaga? Kaya ako, hindi namin pinusto yung bulong ng tao. Yung bulong ng tao, senior broker, hindi naman born ako. Makinig ka na sa Diyos. Dahil sa mga kaluluwa at sa pagpapalawak ng karya ng Diyos, ang presyo ng lugar nito, it's priceless. It's the place of His own choice. Amen! Yung pangalaman, mas mahal, 70 million yung kabila. Nakamura tayo doon sa site natin. Nakabusa tayo. Mura yung mga property, yung mga lupa. The point is this. It has to be proved. Di ba sabi sa Romans 12, that you may prove what is the good, acceptable will of God. Bakit kinakailangan pang dalhin sa National Museum para ma-prove, ma-authenticate? Abay, wala ba pwedeng gumawa ito sa Santa Cruz o sa Recto? Pwedeng gawin sa Santa Cruz o sa Recto, pero mga pixels o mga ito. Pera, pag na-prove na totoo, malaki ang halaga. Pero yung pera, pag na-prove na peke, mura ang halaga. Yung property, pag na-prove na hindi talaga, pero din na, ibig sabihin, peke yung lapida. Yung manuscript. Pag peke, nagmumura. Pag totoo, nagmamahal. Did you get the point? Pag peke, nagmumura. Talk is cheap. Pero pag totoo, nagmamahal. Tataas ang regard mo sa buhay. Tataas ang parangal ng mga tao sa iyo. Pagtanong nila, totoo ba? And the God that you serve is not a God of counterfeit,
He is a God of originality. From day one, He longed that His people would grow out of their own relationship with Him. Amen! Wala sa orta, purihin po ang ating Panginoon. Come on, let's now praise the Lord. Kaya mo kapasok sa salita ng Diyos. Bakit? Una, bakit ko siya gustong masterin? Bakit ko siya gustong i-memorize? Una, salita ng master ko ito. Yung ibang subject, piniperfect mo. Diba sa eskwelahan, yung ibang subject, gusto mo perfectin? Eh, dapat masyado tigit yung salita ng Diyos. Kasi salita ng Panginoon natin yun. Did you get the point? At pagdating sa katotohanan, hindi yan patalimuhan, hindi pagalitan. Pagdating sa katotohanan, salita ng Diyos ang pwedeng nagbigay ng pruweba. Tingnan niyo yung batas natin. Nakatitali kung sino nakaupo. Pag sino nakaupo, siya ang tamang may interpretasyon ng batas. Diba? Yung pagbibig ni President Marcos, iba-iba ang interpretasyon sa batas. Yung present administration, kaya pinalibing si Marcos, wala kaming makita na sanunat sa batas. No? Bakit argumentative yung ibang mga batas? Kasi subjective. Pero yung salita ng Diyos, hindi subjective yan. Authority. Alisin mo ang salita ng Diyos sa mundo, chaos na to. Wala nang standard eh. Kaya na. Pero hanggat narito ang salita ng Diyos, maghahari ang Panginoon. Amen. Amen! Come on, go! Say this good. Come on, let's go! Praise the Lord. Kaya mo, pakita dito yung mga katabi. Kapatid, you are either of the two. It's either you are authentic or fake. Kung merong tamang pera at fake na pera, tamang lapida at fake na lapida. Di ba? Bakit pagka in-auction yung mga paintings? Halimbawa yung kay Vincent Van Gogh, Starry Night. Pagka authenticate na kay Vincent Van Gogh talaga yan, napakamahal ng presyo ng paintings na yan. Bakit? Abay, yung pinto, sila Monet, sila Da Vinci. Iba? Pero pag nasabing fake yan, kahit gano'ng maganda yan at fake, hindi mamibili ng ganyang pa. Alam niyo mo, kung may mga fake na paintings at may totoo, ganoon din sa kaya ng Diyos. May mga fake na Kristiyano at may mga totoong Kristiyano. Hello, this is strong. Kami ito, I hope hindi yun yung katabi niyo at hindi yung tayo. Ang gusto ko, bilang JR, mga authentic tayo ng mga Kristiyano. Ilagay ka man sa pagsubok. Praise the Lord. Lalabas yung tunay. Hindi ka fake, totoo ka. Amen! Itinatawag ka araw, hindi ka fake, totoo ka. Lumuhod ka man sa putik at sa grama, hindi ka fake, totoo ka. Katulad ngayon, medyo may discomfort tayo. Ang prayer natin, by December 25, makapag-service na sa taas. Dumating ba yun o hindi? Totoo tayo mga kapatid. Subok tayo sa pagsubok. Hindi tayo mga fake na mga Kristiyano. Amen! Amen. Buhay ang ating kanilang para tayo. About this the best now, praise the Lord. Build up, build up, build up the highway. Alam niyo mo, tinitignan ko yung hangganan ng Iplex sa Binalonan. Mukhang walang movement yung paggawa ng from Binalonan to Cosorobio. Sabi will take years, pero kasi yun talagang ang mother plan yan hanggang season, hanggang Rosario na Union. So, ilang exit na lang yan. Binalonan, Cosorobio, season, Rosario. Tatlo na lang. Sana bago matapos si Digong, maisabay na doon sa National Railway. Posible yun National Railway
from Luzon, Visayas, and Mindanao. Gagawin natin sa gospel din eh. Amen? You see? Oh! Amen! What happened in the street? Reminded us of the natural. Pangalan pa natin Presidente, may rain mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kung paano mabalik sa dagat, problema na nila yun. Ang role natin maniwala. Bakit? Kasi what happens in the natural, it was first conceived in the spiritual. Build a highway! Amen! Oh, this is the best kind of place. Amen! Umulan ng pagpapala. Amen! Oh, the best kind of place in the Lord. Woo! And this move of God demands an expression for this highway of holiness demands an expression. And that expression is being made manifest in the power of God that you would like to reveal. Romans chapter 1. Are you still there? Yes. Romans chapter 1 verse 4. Sabi po rito gano'n ni Pablo, during the first century nung mabuo na yung New Testament, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang unang ipapabasa sa'yo, hindi yung John. Ngayon mo kasi sa atin, pag nakakilala ka ng bago, ang ipapabasa sa'yo yung Gospel of God. Nung panahon ng mga anak, ang unang ipapabasa sa'yo yung aklat ng Romans. Kaya sa ibang simbahan, it's a golden nugget. Sinisiris siya. Sa Bible school, hindi ka pag-graduate kapag hindi ka dumaan sa pag-aaral ng Romans. Kailangan yung Romans, aklat ng Roma, talagang nadaanan mo yan. So, dito sa Romans, sa simula pa naman, sinigurado na ni Pablo kung ano yung pinakamahalagang mensahe sa lahat. At ito'y maganda kung di ang patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kung sabi ko mga sino, di ko ba naman kaya unang linggo? Sa pamamagitan ng unang araw ng Pasko at kamatayan ng Panginoon sa krus, hinati nito ang kasaysayan ng mundo sa dalawa. Ang isa BC before Christ, yung isa AD, ano daw nila or after death. Ganun ka strategic, ganun kahalaga ang pagparito ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos, nakakilala tayo sa Kanya. The greatest shift that took place in the seasons of the earth, brothers and sisters, is when God took upon Himself the form of the human flesh. At kung ma-accomplish ng Panginoon ang kanyang mission, in-attest ni Pablo, sabi niya sa verse 4, He was declared to be the Son of God with power. According to what? Spirit? Spirit of? Pakisigaw ho. Spirit of? Holiness. He declared to be the Son of God according to the Spirit of holiness. By the resurrection from the dead. Kaya po, na-share ko sa inyo, comparison lang. Ayoko tayo maging mga magmahal. Mag-celebrate tayo ng Pasko, pero i-celebrate nyo ng tama. Sa banal na kasulatan, sa dalawa, Pasko ng kapanganakan at Pasko ng pagkabuhay, ang binigyan tingin ko ng banal na kasulatan ay yung Pasko ng pagkabuhay. Yes. Yung kapanganakan ng Panginoon, only two evangelists devoted their writings to that. Matthew and Luke. Sa account ni Mark, wala talaga kayo makikita. Sa account ni John, walang narrative sa Pasko. Si Matthew lang at si Luke ang sumulat. So, ganoon din siya kahalaga. Pero ganoon naman din mo, yung tungkol sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoon, sa apat na gospel, yung narration ng pagkabuhay ni Jesus nag-appear sa apat, Matthew, and John. And it was mentioned for about 131 times. Pagdating sa Acts sa Epistle, yung resurrection, it was mentioned 160 times. Sa mga sinulat ni San Pablo sa simbahan, 2 beses niya lang binanggit ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus. 2 lang.
Pero pagdating sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, 22 beses. Sabi ko nga tingnan niyo yung kamangmangan. Pag i-preach ang tungkol sa Pasko, napakahaba. Sa simula ng Disyembre, may mensahe na sa Pasko hanggang 25. Pero yung patungkol sa pinakamahalaga sa lahat, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Pasko ng pagkabuhay, isang beses lang yan. Kasi nakaakibat yan sa mahal na araw. Mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo, wala kang mapapahinga kundi ang hirap at sakit na dinanas ng Panginoon. Magpapahinga ng Sabado. Pagdating ng Linggo, doon mo lang maririnig yung mensahe tungkol sa Pasko ng pagkabuhay. Isang beses lang yan. Your tradition has made the Word of God of none effect. Ang sabi ng Panginoon. Ano pipiliin natin? Tradisyon o katotohanan? Si Jesus po ba ay tradisyon? Hindi. Si Jesus ay katotohanan. Amen? Amen. Purihin po ay hello, amen? This indeed is the true essence of Christmas. Ang sabi ng Angel kay Mary, you will conceive a son. You will conceive in your womb, and you will bring forth a son. And you will call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give the throne of his father David to him. And he will rule over the house of Jacob forever. And his kingdom, there will be no end. His kingdom, there will be no end. Which means to say, ang Pasko ay ang pagdating ng Mesaya, ang hari, ang ating Panginoon. At kung siya ay hari, at ang Mesaya, may kaharian siya. Meron siyang kaharian. At sa kaharian ito mga magulang at kapatid, ang ipinapahayag ng mensahe ay hindi lang kaligtasan. It is not just the gospel or the kingdom of the gospel that is being preached. Here at Christmas, what is being preached by the coming of the King is none other than the coming of His kingdom. Yung pagdating ng kaharian ng ating Panginoon. At pag sinabing pagdating ng kaharian ng ating Panginoon, hindi lang kapatawaran ng kasalanan niyan. It means also, brothers and sisters, wholeness, forgiveness, healing, deliverance from all sorts of sickness, pain, sin, and whatever, because the King has come. And He has redeemed us. He was declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Tumilikas paligid, pag-araw ng Pasko, napakaraming lasing. Napakaraming lasing. Asan yung kabalan? Puro kabalbalan, walang kabalan. Natignan nyo yung kabalan. Kaya yung Pasko ngayon, naging highly celebrated. Masyadong naging commercialized. Ang masarap lang pag Pasko at lasing ang marami. Yung mga nalalasing, nagiging mapagbigay. Hindi yun, kung hindi lasing na, hindi mo mahingan. Salamat sa Pasko. Pag Pasko, kasing siya, bukas. Kaya magmano kayo sa mga ninyo, paglasing sila. Wala naman yan. Hindi yun ang tinuturo ng Panginoon. Amen! Ang tinuturo ng Panginoon na buhay na magmuli si Jesus. At kung siya na buhay na magmuli, pinuhay siya ng kapangyarihan ng kabanalan ng Diyos. So, yung Pasko na sineselebrate ng maraming tao, peke o totoo? At kita-kita nyo na ngayon kung anong peke at kung anong totoo. Pumunta kayo sa basar. Ang mayayamanin nyo lang yung mga artista na meron kayo ng pwesto sa basar. Naku, daming artista. Bakit hindi ka dati artista? Eh, sila may-ari ng ibang mga basar doon.
Naluloko na tayo sa kakapanood sa kanila. Niluloko pa tayo sa sariling mantika na Biblia. Ay, hindi ko sabihin, hindi ito yung dinisenyo ng Diyos. Hindi ito yung mensahe na dinisenyo ng Diyos. Hindi. Bakit nagkaganito ang mundo? It is because of the absence of truth. Kaya nga yung pagdating ng Panginoon, it is marked by a new day and a new message. One more time and I close. Ito yung pamasko. Luke 16:16. Pakibatungat, then I'd like to close in this. The law and the prophets were until John. John the Baptist ang tinutukoy dito. The law and the prophets were until John. But since that time, the kingdom of God has been preached, and everyone is pressing into it. The law and the prophets were until John. Bakit until John? Hindi sinabing until Jesus. Kasi si John the Baptist ang lumasad ng katahimikan. In between Malachi and Matthew, there were 400 years of silence. Imagine mo yun, 400 taon. Mas mahaba pa sa occupation ng mga Kastila sa ating bansa. For 400 years, there was silence. No prophet, no dreams, no word of God, no vision, nothing at all. Kaya ako mga magulang at kapatid, kawawa ang mga anak ng Diyos during that time. Nagpapalipat-lipat ang mga kapangyarihan, sila laging bihag at api. Bihag at api sila, they were being oppressed. Hanggang sa yung anghel nagbigay ng panahon, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men, and the ship began. The greatest ship of all the seasons began. Yuletide has begun. Good news has come. And then kinumpleto na po ito, paglaki ng dalawa, si Juan at si Jesus. The law and the prophets were until John. Now, there is an allusion to this sa lumang tipan. Naging bilang ng mga Israelita sa kamay ni Paraon sa Ehipto sa loob din ng 400 taon. For 400 years, they were slaves. And then a new day has come. Kung sabihin ng Panginoon, bukas din makakalaya na kayo, lagyan nyo lang ng dugo ng kordero ang inyong mga ambar ng pintuan. After 400 years of slavery, the people of God has been delivered, and a nation was formed. It was strengthened and established at Sinai that you are no longer just a people, you are a nation, sabi ng Panginoon. You are a holy nation. You are my peculiar people. Alam niyo po, kakaiba sa mga Israelita yung araw na yun when they've been declared in their deliverance, they've been declared as a holy nation. Pero itong ating panahon, nung dumating ang ating Panginoon Jesus, after 400 years of silence, at binasag ni Juan Bautista yung katahimikan, at ang sabi niya, repent! For the kingdom of heaven is at hand. Wow, a new day has come. At ang nakatutuwa rito, may panibagong uri ng mga tao ang ginagawa ng Diyos. It is not just limited to the nation of Israel, but upon tongues, tribes, nations, and people, including you and me. Praise the Lord, kahit tayo mga hintil at pagano, makakabilang tayo sa bayan at mga anak ng ating kapatid. For the best God, praise the Lord. Amen. I think you can do all more better than that. One of the best God of praise. Nagkaroon tayo ng halaga. Nagkaroon tayo ng sense of purpose. Sa lumang tipan, habang naglalagay tayo mga anak ng Diyos, dahil ang kasalanan ko'y nakakahawa. Sa lumang tipan, kinakailangan iutos ng Diyos. Pagdating nyo sa isang lugar, at may mga pagano, may mga hindi, uubusin nyo lahat. Wala kayong ititira.
Kahit bata, imagine po natin, parang walang justice yun. If God is holy, bakit may sacrilege? Pati mga bata ipapakarami. Paano may reconcile yun? Bakit kayo natasan si Abraham? I-alay mo yung anak, banal siya. Ang pag-aalay ng bata, karumal-dumal mo yan, sacrilege. Pagsamba sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga pagano't hintil, pati mga hayop na alaga nila, uubusin lahat. Wala kayong ititira. Wala kayong ititira. Bakit ito? Nakakahawa ang kasalanan. They have to be preserved. Kung makipag-aasawahan kayo, hindi kayo dapat kumuha ng asawa sa ibang lahi, pwede kayong makontaminate. Be sure that you are preserved. Ganun at hindi ang kasalanan sa lumagitan. Kailangan pang ipaubos ng Diyos sa mga tao para ma-preserve sila. Sa ating panahon, ang sabi ng Panginoon, you will go to the nation. You will go to the nation. Amen? Amen. Glory to the Lord. And you will. Come on, praise God, praise the Lord. Amen. The King has come. And His kingdom will not come by observation. For the Bible says the kingdom is within you. Unang maghahari ang Diyos sa puso ng mga tao. At mula sa puso yan, ano man ang paghahari na kanyang ginagawa, it will be made manifest. Katulad mo lang sabi ko po sa inyo kanina, holiness will always demand an expression. And that expression will always be seen in the manifest power that God would like to see and behold in the lives of each and every one of us. You know, without you knowing, dati-dati hindi mo mabago yung buhay mo. Ngayon, nababago mo na. Nababago na ang buhay mo ngayon. Dati-dati wala kang pag-asa. Ngayon may pag-asa. Dati-dati walang direksyon. Ngayon mali walang direksyon. Dati-dati walang magulang at kapatid. Basta-basta lang. Pero ngayon alam mo na may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Don't waste your life. And so that you also find out in your life. Believe in yourself because God believes in you. Amen. Amen. Pray for natin, Panginoon. And you can just know, Jesus said that it's born of the flesh is flesh, and but that it's born of the Spirit is the Spirit. Since that time, the kingdom of God has been preached. If you preach the right message, the right atmosphere will be made manifest. Kaya ang mga magulang at kapatid, we see to it na yung ating pinapangaral, yung talaga ang mensahe ng ating Panginoon. We are not preaching just philosophies or belief or psychology or whatever. Pumunta kayo sa mga bookstore, napakaraming mga libro ngayon tungkol sa self-help. Nagkaroon na nga ng innovation. Yung mga self-help, ngayon, may mga kasama ng exercise to train up your body. Hindi lang exercise, may mga kasama ng diet. Those were good. Mabuti mo yun. Somehow, a matter of discipline, it will add a value to you. But nevertheless, pagdating sa pinakamahalaga sa lahat, yung kasalanan mo maalis, tumanggap ka ng kapatawaran sa Panginoon, baguhin ng Diyos ng tunay ka na ang buhay mo, bigyan ka ng pag-asa, samahan ka niya, mga magulang at kapatid, only Jesus can do that for you and for me. I'm not just doing it just for the sake of doing it. I'll do it for the glory of the Lord. Mapapansin nyo rin po, no? Mapili ako ngayon. Pag ako'y nagsuot ng damit, hindi po ako namamasko, ha? Pag ako'y nagsuot ng damit, dalawa na ang kulay yan. Kung hindi puti, light blue. Bakit po? Ayaw ko nang ma-stress. Yung iba, iisipin na po, susuot ako po, inaabot pa rin ang oras. Kapatid, hindi yun ang diniseno ng Diyos na buhay. Na hindi ka makatulog kung wala kang bagong gadget.
Sabbath. He will be born in a manger, wrapped in swaddling clothes. Pasko, maraming sale. Baka naman kahit hindi nyo kailangan dahil sale. Mga lutugtog na sale, yun ang dapat na sayaw daw. Ayoko naman tayo maging parang baryotic o magmano. Pero, pangalan nyo na si Jesus, ang mangunang manguno. Pag nandiyan ang Panginoon, meron man at wala, praise the Lord. Masaya ka. For the kingdom of heaven will not come by observation. The kingdom of God is within you. Amen. Since that time, the kingdom of God has been preached. And everyone is pressing to it. Everyone is pressing to it. A little one has become 1,000, a small one a strong nation, and I, the Lord, will hasten it in its time. Kapatid, uulitin ko, make a reality check out of your heart today during this Christmas. What do you want to be? Authentic or fake? Pag sinabing authentic, 110% yan, hindi 99.9%. Parang sa batas, may makita lang na isang tuldok na daw. Naiiba na yung decision. Be different. Be a history maker. Walk into the highway of holiness. Amen? And God will be with us for the day. I think we can find out better than that. Amen. As we are seated, having time to sing this song with us. Are you blessed this morning? Amen. Amen. Praise God. What a wonderful God that we serve. Jesus is the grand design of the Father. Si Jesus ang ipinakitang disenyo at halimbawa ng ating Diyos. I am the way, He said. I am the truth. I am the light. No one can come to the Father but through me. Katulad po ng sabi ko kanina, there is an environment that is being created by the outpouring of the Spirit nowadays. By that outpouring, holiness, brothers and sisters, becomes a normal expression. Kasi kung gawain mo ng Diyos. He was declared to be the Son of God by the power of the Spirit of holiness. That God raised Him from the dead. Until John, the laws and the prophets are in place. But since then, the kingdom of God has been preached. There are many that are pressing into it. Kabilang na po tayo sa sinasabi. There are many that are pressing into it. I don't know about you. I may pray, but I will choose to go the way. Malapit ang dumating ang Panginoon. Ito yung landas na gusto kong kahapon. Ito yung landas na gusto kong kahapon. At gusto kong kumpletuhin mo hanggang sa aking lugar sa iyo. As He is, so are we. So it is possible. Positive. As He is, so are we in this world. Amen. We are entirely different. We are not in it.
Ezekiel 36. Did you like this? Ezekiel 36, beginning with verse 21. Ezekiel 36, beginning with verse 21. The Lord says, "Please said, I have concern for my holy name, which the house of Israel profaned among the nations when they had come." If God is an utmost concern in these days and season, His utmost concern po, ay walang ibang hindi lamang yung kanyang pangalan, hindi yung kanyang banal na pangalan. Verse 22, as we move on, "Therefore say to the house of Israel, thus saith the Lord God, I will not do this for your sake, O house of Israel, but for the sake of my holy name, that have been proclaimed among the nations wherever you went." Verse 23, "I will sanctify," which means to say, I will hallow. I will sanctify, sabi ko sa verse 23, "my great name, which has been proclaimed among the nations, which you have proclaimed in your midst. That the nations will know that I am the Lord, when I am hallowed in you before their eyes." Ipakikita mo ng Diyos ang kapangyarihan ng kanyang kabanalan. "Our Father who art in heaven, hallowed is your name." Amen? Amen. Purihin po ang Amen. "I will sanctify my great name, which has been proclaimed among the nations, which you have proclaimed in your midst, and the nations will know that I am the Lord, when I am hallowed in you before your eyes. For I will take you from among the nations, and gather you out of all countries, and I will bring you into your own land. And I will sprinkle clean water on you, you will be clean. I will cleanse you from all of your filthiness and from all of your idols. I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you. I will take away the heart of stone out of your flesh, and I give you a heart that is flesh and tender. I will put my spirit within you, and I will cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Then you will dwell in the land that I have given to your fathers. You will be my people, and I will be your God. I will deliver you from all of your uncleanness. I will call for the grain and multiply it, and bring no famine upon you. I will multiply the fruit of your trees and the increase of your field, so that you need never again bear the reproach of famine among the nations. Then you will remember your evil ways and your deeds that were not good. You will love yourselves in your own sight for your iniquities and your abomination. It is not for your sake that I'm going to do this, says the Lord. Let it be known. Be ashamed and be confounded for your own ways, O house of Israel. Verse 33, "Thus saith the Lord, on that day I will cleanse you from all of your iniquities. I will also enable you to dwell in the cities, and the ruins will be repaired. It will be
behold a glorious ruins. Amen! Amen. Believe for that. So, hallelujah! The ruins should be rebuilt. The desolate land will be built instead of lying desolate in the sight of all of us. They will say, this land was desolate. Now it has become like the Garden of Eden. And the wasted, desolate, ruined cities are now fortified and inhabited. Then the nations which are left around you will know that I, the Lord, have rebuilt ruined places and planted what was desolate. I, the Lord, have spoken. I will do it. I will do it, says the Lord. Amen. Verses 27 and 28. Thus said the Lord God, I will also let the house of Israel inquire of me to do this for them. I will increase their men like a flock offered as holy sacrifices, like the flock of Jerusalem in its days. So shall the ruined cities be built in the flocks of men, and they will know that I am the Lord. God says, I will also let my people inquire of me. Sa ibang translation of sabi na doon, they will pray for it. And as they pray for it, I'm going to hear from heaven. Because I will sanctify my name. Amen. Amen. Hallelujah. So, sumisigaw together with the name of kindness is forever. Your goodness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is Dalangin ko po, Diyos, na sa kapaskuhan ito, makita namin ang tunay na mensahe mula sa iyo. Na sa ganun tunay kang mapagharit, mapagdiwang sa kalagitnaan, sa puso't buhay ng iyong umaral. Makita namin, O Diyos, paano ako'y inawo sa mga kasalanan, na dati-dati wala na kaming pag-asa. At ang lahat ng mga panapoy na katuon lamang sa iyo, sapagkat Panginoon, kayo po ang kailangan ng tao. Ibaon mo kami lahat bilang isang buhay na matuto. Mangyay ang iyong kalooban sa aming mga buhay dito sa lupa para lang sa langit. Pagpalain mo ang iyong pangalan sa bawat isa sa amin na tunay na magtitiwala sa iyo. Huwag kami kapahiya, kundi bagus maipakita ang iyong kabutihan at ang iyong kapangyarihan na kami kayo tunay na mga anak mo, Panginoon, at kayo po ang aming Diyos. Diyos na banal, Diyos na bulong-bulong ng pagmamahal. Salamat po naman. Pinupuri ka namin ng inuwan natin. Po kami dalangin sa pangalan
pangalan po ng aming Panginoong Jesus, at pinagsabi ng Amen. Amen! Shall we pray as we prepare our hearts to receive all the gifts that we would like to offer to Him? O God, from the rising of the sun till the going down of the same, Your name is to be praised. And in every place, such as this place, incense must be offered up to You, and a pure offering, for You are our great